bininwas yun daw ang bata na huwag sumama sa mother? Pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. Doon nagsimula, yun ang nag-spark kasi nag-post sila sa social media na hindi nila kinaya yung nangyari sa kanila. Hindi akalain na ganun pala yung nangyari sa kanila sa loob kasi dati ayaw nilang magsalita. Ang gusto niyang mangyari kaya siya magpapatuloy ay pati kayong mga magulang niya ay bumaba na at magsama kayo sa baba. Yun po talaga, ma'am. Totoo po yung sinabi ni Mr. Idelito Sangco. Sabi niya, kasi nga, meron daw silang pinangako sa kanya. Gusto niya daw kasi magkaroon ng bagong cellphone. Kasi yung cellphone niya, na binigay ko kasi hindi po pwedeng lagyan ng SIM kasi sira po yung lalagyan ng Mr. Chair, quick follow-up lang. Ma'am, sorry. Contradictory po yung kasasabi nyo lang ngayon sa sinabi nyo kanina. Ikaw yung inahan nung dalawa? Nandyan? Nung isa po, Mr. Ha? Nung isa pong bata. Sige, go ahead. Ano po, yung anak ko po, nag-aral siya nung nasa kapihan na kami. Nakahinto siya nung nagkaroon ng lindol sa amin. Kasi nga may mga aftershocks. Ayoko naman na ilagay sa risky na situation yung anak ko. Then pagka next year, nag-module siya kasi hindi pwede na mag-aral ng mga bata dahil sa COVID. So pinaaral ko siya through modules, 2 years. Then nung nag-face-to-face na, pinapunta ko siya sa nanay ko doon sa ibaba para makapag-aral siya ng, dalawa po sila, Mr. Chair, pinaaral ko po sila. Yun po, matagal na po silang, nung July, nung anak ko, kasi September po yung klase. Yun, pinababa ko sila para po mag-aral. Pinaaral ko po sila doon kasi malayo po kasi yung kapihan sa poblasyon. Doon ko po sila pinaaral. Binigay ko po yung nun sa mga parents ko. Hindi yung mga anak ko po pinaaral ko po talaga. Hindi po yung totoo na hindi namin pinaaral. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po, nag-aaral po sila. Grade 10 yung panganay ko, yung kinuha nila. At yung pangalawa ko, grade 8. May tatlo po kasi yung anak ko. Sandali lang. What do you mean by kinuha nila? Kasi po yung anak ko, pinaaral ko nga po pinababa para mag-aral doon sa ibaba. Kasi wala po kasi high school na po kasi. Malayo po doon sa amin, sa kapihan yung high school. Risky naman po yung daan. Malayo po 9 kilometers po kasi yun sa poblasyon, sir. So pinababa ko sila para mag-aral. Dalawa po sila, sir. Grade 8 at saka grade 10. Sino ang kinuha? Yung anak ko pong isa, yung babae. Tinawagan daw siya. Anong grade yun? Grade 10 na ngayon. Grade 10? Oo. Sino kumuha? Nung pagkakaalam ko, tinawagan daw yung isang teacher niya sa school na may mag-i-interview daw sa kanila. Nung po, pagkakuha na po sa bata, in-interview daw sila, tapos bago daw po kunin, sabi ng nanay ko, pinupunta-puntahan po ni Miss Lovely sa Bandal. Yan po yung babae. Kasamahan po namin yan sa kapihan. Pinupuntahan kasi yung bahay ng nanay ko at yung inuupahan niyang bahay, magkatabi. Kaya po, palagi niyang mag-witness ka. Dapat mag-witness ka. Kasi ganyan, may ibibigay kami sa iyo. Ganyan. So yung bata kasi, sir, kasi bata nga eh. Yun po talaga yung totoo. Bata nga, na-convince din po nila. Din yung pagkakuha na po ng bata yung in-interview, hindi na po nakauwi, sir. Hindi na po nakauwi yung bata. Yun nga, nung lumapit ako kay Mayor, pumunta kami sa opisina ni Mayor talaga. Joke ko doon, Minisa, sir. Ngayon ulit na kang bata kay di nakatanong mong eskwela. Bis kay mauwi akong punto nga. Akong ipa eskwela, subos kaya arong dili mauntang agdang eskwela. Ilang gikuha. Dili nila ihatag kaya gilang ingon. Ang bata ko nung pagabot og 7 pataas, pwede na ko nung mupili o gaasa. Nagkaroon ng bata kay dito mas ilang kustudiya daw ako kay Mang Nogi sa ilang ipang istorya. Ang bata doon, dili na mo doon. Madlok sila na mo magkakita. Natingaan ako kay dili na bata na mo doon. Bisan galing pagtapay pa.
Matingano ko kay mahadlok siya ng Pilay edad? Anong edad ng grade 10? 16. 16. 16. Tapos, ayaw sumama sa'yo, ayaw lumapit sa'yo. O nung kalaunan nung nakuha na namin siya sa habeas corpus, sinabi niya na, Nay, gihingnan ko nila itong pagkuha na to sa katong judge sa dapat to sa RM, sa katong pag-hearing na mo sa habeas corpus nga. Imo ko sa nginodan na nga, dili ka mo ba nila? Sakit sa mga kasi nga mismo ang bata din ang muban. Ilang ituluan nagtatangalan makuntami. Is this true, attorney? Kung bininwas yun daw ang bata na huwag sumama sa mother? Mr. Chair, Yeah, wait. I need to answer because it's a serious allegation. Actually, noong April this year, marami na sa kanila, kasi before, ayaw talagang magsabi ng mga dating mga members nila. Tatanungin namin kung anong nangyari, ayaw talagang magsabi. So itong April lang this year, na mayroong dalawa na nagkaroon ng tapang na magsalita sa nangyari sa kanila, yung si Randolph Dison Balbarino, andito siya, kasi bumaba siya at saka naghanap ng trabaho sa baba, nag-support sa kanyang pamilya. Si Jackie Mondragon Basco, andito rin, bumaba din siya, nag-support sa kanyang pamilya. Pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. Doon nagsimula, yun ang nag-spark, kasi nag-post sila sa social media na hindi nila kinaya yung nangyari sa kanila. In fact, nagkaroon ng suicidal tendency si Randolph. Sabi niya, ay, ang sarap namang tumalon nitong tulay kasi hindi ko kakayanin na yung aking asawa ay pinag-asawa ng iba. Yun, after that, marami nang nagsabi sa kanila, because of that revelations ni Randolph and Jackie, marami nagsabi sa kanila na willing na rin silang magsalita. Kaya sinabi ni Mayor, o sige, magtayo tayo ng Socorro Task Force Kapihan para pakinggan sila. Yun nga, parang yung group of selected department heads, parang quick reaction team, yung task force na yun. Ako yung naging chairman kasi ako yung pinaka-senior. Sa ngayon, pag-expand na, si Mayor na yung chairman, ako naging spokesperson. Sabi ng task force, sige, mag-conduct tayo ng meeting, pakinggan natin sila. So that was April 19 this year. Nagkaroon ng meeting between the task force, andun yung municipal officials, headed by the mayor, andun yung taga-PNP. Akala namin konti lang sila. Napakarami pala nilang nag-attend. At saka they were crying. Yung mga nangyari sa kanila, Ilan sila? marami, mga almost more than 30, almost. Paano sila nagka-gather? Were they invited by you? Were they collected? Sinabihan lang namin sila. Voluntaryo sila pumunta? O what? Voluntaryo, sinabihan namin, sige, sabihin nyo sa mga kasamahan nyo, willing naman kayong magsalita. Sige, sabihin nyo. Pagpunta namin doon, sabihin nyo, napakarami doon, kasama na yung kanyang anak, pumunta doon, nag-attend. So hindi nyo pinuck up. According Hindi. to the mother, kinuha ninyo, Hindi. dinala doon. Hindi, nag-attend sila doon, at saka umiiyak sila sa kanilang mga karanasan. Kami rin, Mr. Chair, umiiyak din kami. Si Mayor umiiyak din. Kasi hindi namin sukat akalain na ganun pala yung nangyari sa kanila sa loob. Kasi dati ayaw nilang magsalita. Yun nga. At saka sabi ni Mayor, napakadelikado naman itong mga information ninyo. Sinabihan na yung MSWDO na sige, itemporary na muna natin pag-custody yung mga bata. Kasi takot na takot yung mga bata na because of that revelation, pipick upin sila. Pick upin yung private army nila. So yun. After that, nag-request si Mayor, after that meeting, nag-request si Mayor ng 4 investigative assistants doon sa NBI. Director nag-letter. Then sinabi ng director natin, pumunta yung mga NBI agent May 4. Pumunta din yung anak niya. Nagbigay din ng testimony na ganun ang nangyari sa kanila, yung mga forced labor, mga ganun. And then, hindi pa muna isinama yung kanyang anak kasi sabi nga niya, andun sa kanyang mother nakatira yung kanyang anak. Pero on May 6, Mr. Chair, tumawag sa akin yung mga kasamahan nila doon na punta ka dito kasi andito yung tiyahin ng kanyang anak, yung kanyang kapatid, younger sister, gustong kunin forcibly yung kanyang anak
doon kasi pumunta Sinong yung gusto kanyang kumuha? Sinong gusto kumuha? yung younger sister niya. Younger sister. Yeah, kasi yung kanyang anak umiiyak, pumunta doon sa mga bata din andun sa safe house. Sinabi na forcibly, sinabi ng kanyang tiyahin na i-recant daw, babawiin yung testimony ng anak niya doon sa NBI. Yun ang gusto nila. At sige, pumunta ako doon. Iyak na iyak yung kanyang anak. Meron na kaming video. Sabi namin sa kanya, kung gusto mong bumalik doon, walang problema, balik ka. Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik. Sabi naman, bakit naman? Kasi mahirap ang buhay natin. Recorded yan? May video yan? Yeah, may video Yung yan. usapan Pwede ninyo? namin i-play dito ngayon. I-play natin. Oh, sige, sige, ipatuloy Bigyan ko. sa secretary. Sige, continue. Ibigay Continue. natin. Yeah. After that, Mr. Chair, kasi pumunta yung kanyang mother, ito yung pinaka-thrilling, Mr. Chair. Huwag daw kasi minor na yung bata. Kasi makikita yung bata. Opo, sir, Makikita minor yung po kasi yun, sir. Huwag muna kasi makikita. Sige, Wag ipatuloy ko na lang muna. Kasi Patuloy ko na lang muna. Sige, sige. Umuwi na kami. Kasi pumunta yung nung nakarating na ako doon, bumalik yung kanyang younger sister, dala na yung pulis. Kasi gusto nang tiyahin yung bata na kunin talaga yung bata through the police. Ang pulis naman tinanong yung bata, ganun pa rin, iyak ang bata na hindi talaga siya bumalik. So andun. So umuwi na kami. Kasi ayaw ng bata. Tumawag na naman yung kasama nila. Sir, pumunta ka dito kasi andito yung grandmother, yung nanay na niya. Kasi forcibly, kinaladkad yung bata palabas sa safe house. At saka yung bata, pagdating doon sa labas, pumalag, tumakbo at the darkest hour of the night. So yun na nga, buong pwersa ng PNP, hinanap siya kasi baka tumalon sa dagat kasi very dark yung tumalon sa dagat, baka tumalon. At saka, maraming naghanap. Kami kinakabahan na baka ano nang nangyari. At doon, mga ilang oras, nakabalik na, yung bata pala, nakatago doon sa isang malaking punuan in front of the Balangay Hotel. Makikita sila ng bata pero talagang nagtago siya. Ang pulis, nagkaroon siya ng ideya na nag-flashlight siya dito para makita ang mukha ng pulis siya. So lumabas yung bata. So nung nakita namin yung bata, sabi, anong nangyari? Bakit kayo pumiglas? Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik doon. Kaya nga, sinabi ni Mayor, sige, isama na natin ito. Sinabihan ng MSWDO, isama na lang ito sa mga bata kasi ayaw na niyang bumalik doon. April 11, yun na nga ang May 11. May 6 yung sinabi kong forcibly kinuha ng grandparent. May 11, ito rin yung sinabi niya na pumunta sila sa opisina ni Mayor kasama yung kanyang grandmother, ay yung mother niya, grandmother ng bata. Andun ang kami, MSWDO, andun yung police. Tinanong talaga, kasi gusto nilang kunin ang bata. Sabi nila, sa ayaw minute sa gusto, kunin namin ang bata. Sabi niya, ano ba? Sabihan ng anak niya, ano ba? Sa akin ba raw, kay Mr. Sangko kakampi, or sa amin na parents mo? Sabi ko sa kanya, hindi naman tamang tanong yan. Ang itanong sa bata, kung ipatuloy ba niya yung kanyang testimony? At sabi ni Mayor, sige, ma'am, tanungin mo uli yung bata. Sabi niya, sige, ituloy mo ba yung testimony mo? Sabi ng bata, ituloy ko. Tinanong namin, bakit ituloy mo? Kasi gusto ko na sa pagtestimonya ko, bababa na yung aking mga parents doon sa kapihan para magkasama kami dito sa Kabayanan. So yun ang nangyari. After that, nag-file sila ng petition for the issuance of habeas corpus. Ayun na nga, pinaburan ng korte. Pero hindi talaga totoo na kinuha yung bata. Yung bata talaga ang nagboluntaryo, napunta doon, at saka yung traumatic experience na nagpumiglas at hinahanap ng mga pulis. Yun ang totoong nangyari, Mr. Sir. Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Senator Risa. Go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Ma'am, nung nagsasalita po si Mr. Sangko, pagdating dun sa parte na sinabi nung anak niyo na ang gusto niyang mangyari kaya siya magpapatuloy, ay pati kayong mga magulang niya ay bumaba na at magsama kayo sa baba. Nakita ko po kayong tumatango. So, alam niyo po ba yon? At
Sumasang-ayon po ba kayo dun sa anak niyo? Yun po yung sinabi talaga ng anak ko nung panahon yun po talaga, ma'am. Totoo po yung sinabi ni Mr. Idelito Sangco. Yung sa akin lang po, ma'am, yung kinagugulat ko lang po talaga, bakit ayaw na po, kung gusto po ng bata bumaba kami, no? Ganito yun. Pag gusto ng bata, anak ko na bumaba kami, bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Yun ang tanong ko. Bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Kahit sa tatay ko nga ayaw niyang lumapit. Yun ang tanong ko talaga. Master Tanungin Chair. mo sarili mo. Sige nga. Yung sinabi- Bakit ayaw na lumapit? Yung sabi ko, bakit ngaman na nangadili na mukha na mo? Walang iba makakasagot niyan. You, being the mother, you answered your own question. Yes, Bakit sir. ayaw ng anak mo sa'yo? Sige nga. Nung nagtanong po ako, sir, nung sabi niya, kasi nga, meron daw silang pinangako sa kanya. Gusto niya daw kasi magkaroon ng bagong cellphone. Kasi yung cellphone niya, na binigay ko kasi hindi po pwedeng lagyan ng SIM kasi sira Sige. po yung lalagyan Mr. ng SIM. Chair. Yun po talaga yung, Mr. Chair, quick follow-up lang. Ma'am, sorry. Contradictory po yung kasasabi nyo lang ngayon sa sinabi nyo kanina. Kanina po, sumang-ayon kayo at sinabi nyo sa sarili nyong bibig, labi, na naniniwala kayo sa sinabi ng anak nyo na kaya niya ginagawa niya ay dahil gusto niyang bumaba rin kayo nung asawa nyo at magsama kayong lahat na pamilya rito. Ngayon lang sabi nyo dahil sa cellphone. Baliktad hindi po po yun. ma'am, yung sinabi po yan talaga ng anak ko, doon po talaga nung pagkakaharap po namin sa opisina ni Mayor. Sinabi po talaga yun ng anak ko. Yun po talaga. Totoo po sinabi yun talaga ng anak ko. Nung kalaunan, nung nakuha namin siya, tinanong ko siya, bakit sinabi mo yun? Yung sabi niya kasi, pinangakuhan kasi kami, bibigyan kami ng cellphone. Kaya gusto ko talagang tumistigo kasi gusto ko magkaroon ng cellphone. Dali lang ha. Mr. Sandali. Chair, dagdag lang na follow-up, sorry. Kahit pagbalik na lang po ni Miss Lovely, dahil binanggit din po ni Ma'am si Miss Lovely, so itanong ko rin po, ano yung totoo? Sige. Tulad nung tanong natin kay Mr. Sam. Cellphone. Mr. Chair, Pinarilisan niyo ng cellphone? Hindi po totoo, sir. Ha? Bakit kami mag-offer ng cellphone? So sino nag-imbento ng istorya ng cellphone? Sila. Kasi yung anak naman niya, ang nagboluntaryo na mag-testify. Sinabihan pa nga namin, kung talagang gusto mong sumama sa parents mo, wala talagang problema ang LGU. Ayaw talaga niyang babalik. So bakit sabihin cellphone? Wala talagang... Sige. Alam mo, Mrs. Pebelin Cobillanes, Yes po, sir. ako ha, magprangkahan natin dito. Ako'y between kahit sino man, kahit sino, walang iba para sa akin, walang iba dapat mag-alaga ng kanyang anak kundi yung mother. Yun nga po. Kaya ang puso ko na sa iyo, being a mother, ha? Pero naman sana, makiusap na rin ako sa iyo na magsabi tayo na totoo dito, ha? Huwag tayo mag-imbento ng istorya dahil ang puso ko talaga na sa iyo, being the mother, kahit saan kayo pupunta, magsama kayo sa anak mo, wala akong problema dyan kasi anak mo yan. Pero magsabi lang tayo na totoo para magandang resulta ng investigasyon natin dito, ha? Ayun po talaga, hindi naman po ako nagsabi nun, so, anak ko naman po yung nagsabi. Siya nagsabi. O yun sabi niya. Kasi, hindi ko naman po, mahal na mahal ko po talaga yung anak ko. Sino pa po naman yung inang gustong ipapwersa yung anak mo? Sino pa po naman po yung inang gustong saktan ng anak mo? Wala naman po sigurong inang gustong manakit sa kanyang anak. Bakit ma'am, meron po bang nagpupwersa sa anak nyo or meron po bang nananakit sa anak nyo? Yung sabi po kasi ni sir, pinipwersa daw yung sa nanay ko. Yung nanay ko, mahal na mahal po yung mga anak ko. Sige po ma'am. Pero Mr. Chair, follow up din lang kay ma'am. Miss Lovely, binanggit ang pangalan nyo kanina. So ano ba yung totoong pangyayari mula sa perspektiba nyo? Ay, hindi po yung totoo na binalik-balikan ko yung anak niya. Kasi po nung nalaman ko po na yung nangyari sa kasama namin ni Randolph po, Balbarino at ni Ate Jackie na yung spouse na ay ipinaris ni Senyor Aguila. Doon ko po na-realize sarili ko na ilan pa pong pamilya ang mawawasak. Kasi based in my experience po, Senator, yung nakakatandang kapatid ko po ikinasal forcefully doon ni Senyor Aguila at ginawa niyang staff ng Agnos. Kaya yun po yung parang naging trigger sa akin. Ayaw ko nung maulit. Ayaw ko nang may ibang anak na naman ang makakaranas. Kasi yung dalawang anak na nakakatandang kapatid ko, 9 years old, iniwan niya doon sa Socorro, sa Patagpo. Lumaki silang walang ama. Nung bumaaba ako, tinanong nila, bakit hindi mo tita dinala yung ama namin? Hindi na namin siya nakita. So hindi po yung totoo. Nag-usap kami ng mother niya
about sa pagpatawag ng mga witness na galing sa kapihan ng LGU. Sabi ko, a-attend ako ngayong April 19. Sabi niya sa akin, saan, anong meeting? Pinapatawag yung galing dun sa kapihan, kung sino lang yung gusto pumunta. Sabi niya, galing din ako sa kapihan. Na-shock pa nga ako kasi hindi ko siya talaga, na nandun siya, pumunta siya dun kasi mathaba na yung buhok niya. Sabi ko, doon ka pala galing sa kapihan, ilang taon ka nun? Hindi lang ako umabot ng taon. Yung ko, kisabi mo bata dito, tapos sino yung anak mo? Si Fibilin daw, may apo siyang bumaba, tumakas dalawa. Sandali, lovely. Mr. Roberto. If I may, Mr. Chair, Sandali